Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Umayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-4 na linggo ng panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. At ngayon po ay kapistahan ni San Marcos, isa sa 4 na manunulat ng mabuting balita. Kung di po kayo aware, di ba kapag ganitong bahagi ng ating misa, pagkatapos ng unang pagbasa, Salmon Tugunan, yung mabuting balita. Naririnig ninyo, mabuting balita ayon kay San Mateo, ayon kay San Marcos, kay San Lucas at kay San Juan. So yung 4 na mabuting balita na lahat ay patungkol sa buhay, patungkol sa mga gawain, at patungkol sa mga habilin ni Jesus nung siya ay kasama pa ng mga alagad. Si San Marcos ay nabuhay matapos po nagsulat, isinulat niya ang kanya po mga narinig, mga nasaksihan patungkol sa buhay ni Kristo. Kahit na nung panahon ni Emperor, ng isa sa mga naging emperor noon ng Roma, ay pinagbabawal ang pagtuturo, ipinagbabawal ang pag-anib sa Kristyanismo, ay naglakas loob pa rin siya at buong tapang na isinulat ang kanya po mga nasaksihan at narinig. Nakasama ni San Marcos si San Pedro o si Pedro nung siya po ay nagsisimula pa lamang na pumunta sa iba't ibang lugar at magpahayag ng mabuting balita. Hindi ko alam po kung talagang ito ay udyok ng Espiritu Santo na siya po ay ma-inspire na isulat, idokumento ang lahat ng kanya pong naranasan at mga narinig. Nakasama rin siya ni San Pablo, ni Paul. Kung kaya't ang itinuturing po ng simbahan na si San Marcos, o ang mabuting balita ayon kay San Marcos, ang pinakauna sa 4 na ebanghelyo na naisulat. So, si San Marcos, tapos nagkaroon ng inspirasyon si Mateo, si Lucas at si Juan na isulat din ang kanila pong mga karanasan para hindi makalimutan. Bagamat, sabi nga, hindi kakayanin sa isang aklat lang, sa isang libro, na maisulat lahat ng ginawa ni Jesus, lahat ng ginawa ng Diyos. Pero sapat ang kanila pong mga kwento, ang kanilang kasaysayan para tayo matulungan na makilala si Jesus. Dahil ang pagkilala kay Jesus, yan ang magiging daan ng ating namang kaligtasan.
Bakit mabuting balita? Dahil ito ang ating ikaliligtas. Kaya ngayong binasa natin ngayong araw na ito ang huling bahagi ng sulat o ng mabuting balita ni San Marcos. Itinapos niya ang ebanghelyo sa pamamagitan ng isang misyon na ibinigay sa kanila ni Jesus. Sa mga alagad na sa kanyang pangalan ay makakapagpalaya sila ng demonyo, makakapagsalita ng iba't ibang wika, at hindi sila maaano dumampot man sila ng ahas. Ito yung misyon na ibinigay ni Jesus. Kaya ganun po kahalaga. Hindi ko alam kasi kung nakaranas pa ba kayo na magsulat ng inyong mga diaries o kaya naman journal. Sinong nakapag-journal pa dito? Wala na. Corny. Yung bibliography. Mahalaga kasi yun, na isusulat, na ikikwento, kasi lalo na nga, diba, yung ambasihan ng mga kwento ng mga naging santo natin ay yung kanilang mga bibliography o yung mga journal, mga sinulat nila. Doon mapagbabasihan. Kasi kapag, di ba, pag nagjo-journal tayo, ang naisusulat natin yung karanasan natin, yung kwento natin, yung totoong kwento ng buhay natin. At masarap balik-balikan din. Pero nawa, sa panahon natin ngayon, tamad na tayong magsulat, meron tayong mga social media, ang hamon sa atin ay magkalat ng kwento na pawang katotohanan. Mag-post ka ng mga kwento o karanasan mo tungkol kay Jesus. Ikwento mo rin kung ano ang natutunan mo tungkol kay Jesus. Nang sa ganon, hindi maputol ang mabuting balita. Tayo mismo ay nakarinig ng mabuting balita, kung kaya't inaasahan na tayo ay magiging mabuting balita para sa lahat. Amen?